Welcome sa LMTV-PH, kung saan kuhang-kuha ang pulso mo kapatid. Fresh at nagbabagang mga kaganapan sa mundo ng telebisyon, music at entertainment ang aming hatid sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang dito, huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Pakiclick na rin ang notification icon para hindi ka mahuli sa mga updates natin, mapabalita, music o kahit ano pang trip mo. Silipin muna natin ang naging pagkilala sa ilang programa ng TV5 at One Sports sa katatapos lang na prestihiyosong 11th Platinum Stallion National Media Awards kung saan tinanghal na Best Game Show ang Singgaling at si Kay Broses bilang Best Variety Show Host. Best TV Sports Channel naman ng One Sports dahil sa walang sawang paghatid ng aksyon mula sa PBA, UAAP, PBL, at maging ang mga international games. Bago tayo magpatuloy, kung hinahanap nyo kami sa Facebook, Instagram at Twitter, narito ang aming official page, IG at X accounts. Feel free to follow us para mas maging updated ka sa aming latest content. Dama ko naman tayo sa mga nangungunang OPM hits sa Vibe Leaderboard update ngayong Martes, February 3, 2026. Dito makikita na may bagong number 1 sa main Vibe Countdown ang Wala Ka Nang Babalikan by Talata. Sumunod naman ang Kaya at rank 2 with Tanga. Solid pa rin si Josh Cullen at rank 3 with Will Tonight. Pero guys, look at the movement, halos lahat ng nasa top 10 ay nag-reshuffle today. Samantala, ang debut single ni Karen Aistrop na Tibok Heto na Bayon ay nananatiling nasa charts ng Uprising Universe dahil sa patuloy na pagsuporta at pagboto ng ating mga kadabarkads. Kung gusto nyo din bumoto para sa kanyang kanta, ilalagay po namin ulit ang link sa description ng video na ito. Samantala, pag-usapan naman natin ang mga nakahandang sorpresa ng EB Dabarkads dahil ngayon nga ay Love Month. Hindi pa pahuli ang inyong mga Dabarkads sa pag-celebrate ng Valentine's. Kakalabas lang kanina ng teaser na ito at mapapansin yung ito ay clips ni Hyunwoo Kim at singing queen Eunice Janine mula sa kanilang teaser video para sa music video para sa kanilang upcoming song na Baka Sakali. Ito ay handog nila para sa mga Dabarkads natin kung saan may malak drama feels na hatid itong si Hyunwoo, habang si SQ Eunice naman, may pahugot post pa. Ito na nga ba ang bagong national anthem ng mga sawi o ng mga waiting sa pag-ibig? Abangan natin ang full release niyan, Dabarkads. Samantala, may good news kami para sa mga fans ng Singing Queens na matagal nang nag-aabang ng kanilang pagbabalik sa telebisyon. Ilang oras lang ang nakakalipas noong ipinakita sa social media page ni SQG ng group photo nila as a group sa labas ng dressing room. So heto na mga Dabarkads ang hinihintay ninyo. Bukas, February 4, Wednesday, kumpirmado na ang big comeback performance ng Singing Queen sa Itbulaga main stage. Matapos ang ilang araw na break, muling magsasama-sama sina Jean Drilon, Eunice Janine, Ann Ferrer, Casey Bueno, at Sam Rascal. Ayon sa post ni SQ Jean, see you tomorrow mga Dabarkads. Kaya siguradong may inihanda silang pasabog na production number para sa inyong lahat. And finally, para sa mga online viewers natin, mark your calendars. Ngayong Biyernes, February 6, alas 4 ng hapon, tuloy na ang by request VIP Pass sa Itbulaga YouTube channel. Pangungunahan ito ng ating bida princess na si Karen Aistrop kasama ang mga clone singers na sina Daryl Jandoni, ang clone ni Miley Cyrus, Roel Carino, Matt Monroe of the Philippines, at Lucky Robles, ang clone ni Gary Valenciano. Ito ay isang exclusive online show kung saan, pwedeng-pwede kayong magpa-request ng paboritong kanta at mag-shoutout sa inyong mga special someone. Isang hapon na puno ng kantahan at kwentuhan ang naghihintay sa atin. So make sure lang na nakasubscribe kayo as a VIP member sa Itbulaga TVJ YouTube channel. Dama ko naman tayo sa mga umano'y usap-usapan sa social media tungkol sa pagbaba daw ng bilang ng sponsorship sa Itbulaga. Kapansin-pansin daw kasi na walang pinakitang kahit isang sponsor sa Gimme 5 at 2 brands lang ang nakita sa Sugod Bahay segment. Ayon kay Cesar Tuanyo, dati raw ay umaabot sa 100k ang pinamimigay na cash, pero ngayon ay nasa 35k hanggang 40k na lang daw ang madalas na papremyo. Sabi naman ni Arnel P. Torres, ramdam daw ang pagbabago dahil pati ang Singing Queens ay nawala. Ang hinala ng marami, low budget na raw ang show at wala na silang pambayad sa maraming talents kaya clones, o mas murang option na lang ang ginagamit. Dito na pumapasok ang iba't ibang teorya. May ilang netizens, tulad ni Robert De Guzman, na nagsasabing baka may kinalaman daw ito kay Senate President Tito Soto at sa kanyang mga galaw sa politika ngayon. May mga nagsasabi na baka raw, nag-back down, ang ilang malalaking brands dahil ayaw nilang madamay sa political issues. Pero, syempre, hindi lahat ay sang-ayon. Isang matinding sagot ang binitawan ni Francis Eric Valle, sabi niya, walang kinalaman ng show sa politika. Marami pa rin daw kasing loyal followers ang ibi anuman ang kulay ng politika ng mga hosts nito.
Pero sapat na nga ba ang loyalty ng fans para mapanatili ang mga sponsors? Kasi hindi lang budget ang pinapuna, kundi pati ang content. Ayon kay Gaudencio Factor, tila boring na raw ang trio ni na Jose, Wally, at Paolo at kabuwiset na raw ang mga jokes. Kapag bumababa ang viewership o ang engagement ng mga tao, natural lang na magdalawang isip ang mga advertiser. Kung hindi na fresh ang jokes at paunti-unti nang nawawala ang mga paboritong segments, aabot pa kaya ang Itbulaga sa kanilang 50th anniversary ayon sa comment netizen na ito. Sa ngayon, wala pa tayong naririnig na kahit ano mula mismo sa management ng Itbulaga o ng TVJ Productions tungkol sa isyong ito. Maaaring nag-a-adjust lang sila sa bagong format o baka naman may mga bagong sorpresa silang inihahanda. Isa lang ang sigurado para sa amin. Alam nyo kasi mga Dabarkads, sa Tinagal tagal namin sumusubaybay sa Itbulaga bago pa man din sumabak sa politika sa Tito Soto ay marami na silang naging issue pagdating sa financial lalo na noong nagsisimula pa lang sila noong 1979. At kahit napakarami na nang naging issue sa politika si Tito Senador sa mahigit 3 dekada niya as public servant, di minsan hindi ito naging hadlang sa Itbulaga para magpasaya at mamigay ng cash prizes sa mga taong sumasali sa bawat pakulo nila. Hindi tumigil ang Itbulaga na mamigay ng tuwa at saya at papremyo sa mga Pilipino. Isa pa, tandaan natin na kapag wala si Tito Sen ay sina Bossing Vic Soto at Boss Joey De Leon ang laging in charge sa programa at ni minsan, hindi naging apektado ang Itbulaga sa kung ano man ang mga nagiging issue ni Tito sa Senado. Wala silang kahit anong sinasabi about politics, hindi kagaya nung isang kabayong host doon sa kabilang show. Ang goal ng Itbulaga ay magpasaya ng tao. Ihiwalay natin sana ang anggulo ng politika sa entertainment. Walang kinalaman ng pagbaba ng sponsor sa nangyayari sa politika ngayon. Para sa mga nag-doubt na baka knowledge ang Bulaga, ito lang masasabi namin, wala po siyang katotohanan. In fact sinilip namin ang advertisements ng show nasa 30 hanggang 40 pa rin ang total ads ng programa. Again, lahat po ng spekulasyon tungkol sa pagbaba ng sponsor ng EB ay walang katotohanan. Natural lang ang pagtaas at pababa ng sponsors at ads dahil nakakontrata ang mga yan na kailangan lang i-renew. At para sa mas marami pang updates about dyan, tumutok lang kayo lagi sa mga TVJ Defender pages. At hanggang dyan na lang muna ang ating update for today. Ano ang masasabi mo sa ating video? Feel free to comment below. At kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay.